po yung naibigay sa aking schedule. Ano. So, kung sino man yung karelyebe ko, maraming salamat rin po sa pagbibigay. So, tayo po ay muling mag-aaral ng banal na salita. Ano. Kasi usually talaga ganun ako, mahilig rin talaga ako sa Bible study. Pero kung minsan yung Bible study ko, yun na rin mismo yung pinaka-sermon ko. Ano. At nasimulan kasi natin yung pag-aaral natin doon sa aklat ng Korinto, medyo ipagpapatuloy lang natin po yung aklat ng Korinto at i-advance natin po yung ating pag-aaral. Okay. Hindi ko alam kung paano buksan niya, kaya hindi nangyari yun. So, ayan po, no? Ang pag-aaralan natin ay yung First Corinthians, no? Yung First Corinthians. At napag-aralan na natin yung chapter 1 at ang solution doon sa chapter 1 ay yung chapter 3. Actually, yung solution po doon sa unang problema ng First Corinthians ay yung 1, 2, 3, 4. At siyempre, simulan natin kung ano po yan. No? Sabi nga, kung may sulat, may problema. Kaya sumusulat siya po sa Pablo sa mga taga-Korinto dahil dahil may problema. Gusto niyang matulungan na ang mga taga-Korinto doon sa kanilang kinahaharap na problema. At ano yung problema? Sabi nga, ang problema ng mga taga-Korinto, marami. No? Kung isa-isay natin, hindi naman pwede natin isahin sa isang upuan lang. Na actually, yung unang problema apat na chapter niya diniscuss yun eh. Na? Ano ang anong problema? Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 11, na ang problema diyan yung mga nasa pula, no? Sabi niya, I appeal to you brothers and sisters in the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree with one another in what you say, and that there will be no divisions among you, but that you may be perfectly united in mind and thought. Sabi niya sa 11, brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. So ano ang problema nila? May pagtatalo-talo, may pag-aaway-away. Hindi nagkakasundo. Pero isang church, isang local church, hindi nagkakasundo-sundo. Ang hirap noon, ano? No? Buti bang Pasay, nagkakasundo-sundo. So, yan po ay nangyari. Totoong nangyari na ang isang local church, nagtatalo-talo ang mga miyembro. Okay? Sabi nga, no, sabi ni Apostol Pablo, huwag kayo magkabahabahagi. No? Magsalita kayo ng isa lamang bagay. Magkaisa kayo doon sa mga bagay na dapat niyong pagkaisahan. No? Kaisa kayo sa isang pananampalataya. Nagkakaiba-iba sila eh. No? At sabi nga, kayo'y mga lubos sa iisa lamang pag-iisip at sa paghatol. So yan yung unang gustong solusyonan ni Apostol Pablo, no? Na sila ay nagkakaroon ng division. Okay? Ayan yung isinumbong ni Cleo eh. Nasabi niya, what I mean is this, one of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Still another, I follow Christ. Sabi ni Apostol Pablo, is Christ divided? Tahati ba si Kristo? Was Christ or was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? So yun yung tinatanong ni Apostol Pablo. Isa lang naman eh. Di ba? Hindi naman kayo dapat maghiwa-hiwalay sapagkat iisa lang ang na-crucify para sa inyo. Di ba? Iisa lang ang dahilan kung bakit kayo nabaptize. Hindi kayo nabaptize sa pangalan ni Pablo, hindi kayo nabaptize sa pangalan ni Cephas. Di ba? So, yan po yung suliranin. Yan po yung problema. Unang problema na pag-aralan natin dito sa Corinto, na sila ay nagkakaroon ng division. Ha? Bakit kaya sila nagkakaroon ng division? So ito ay sinagot ni Apostol Pablo at yun yung nasa chapter 3. Na-discuss na natin noong nakaraan pero madaliin lang natin. Kasi mayroon na iwanan ito at pumunta tayo sa ating bagong subject. So sa chapter 3, ipinakilala niya yung dalawang
katauhan, dalawang pamumuhay ng mga Kristiyano. Sabi niya, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit. Di ba ikaw nung ikaw sumampalataya, nakapanginig ka ng aral, di ba? Napakinggan kami yung aral, nanampalataya ka, nagsisi ka ng iyong mga kasalanan, nagbalik loob ka sa Diyos, nagpabautismo ka. Ini-expect ng Diyos na mabubuhay ka na sa Espiritu eh. Pero itong mga ito, hindi pa sila nabubuhay sa Espiritu. Nananatili pa rin silang nabubuhay sa ano? Sa laman. Kaya sabi niya po sa Pablo, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. Sabagay, tama naman. Infant pa sila kasi 7 years old pa lang. 7 years old pa lang in church. Pero yung 7 years old, marami na dapat, yung mga fast learner, marami na sana tutunan. Di ba? Yung gusto talaga magbago, magbabago talaga eh. Yung gusto talaga mabuhay sa espiritu, mabubuhay sa espiritu eh. So yun yung been wrote out dito ni Apostol Pablo. Yung kung sino ka. Sabagay, hindi natin may iwawala yun. Andito tayo sa lupa, binigyan tayo ng katawan lupa, natural na ano, mabubuhay tayo dito sa lupa. At kung ano yung ginagawa ng bagay dito sa lupa, nagagawa natin. Diba? Kaya nabubuhay pa rin tayo kuminsan, kahit nasa church na tayo, nabubuhay pa rin tayo ng worldly. Kahit sinasabi ni Sister Evelyn, yung world ay nag-celebrate ng December 22, napapagaya tayo, di ba? Iba, napapagaya pa rin. Meron nga, di ba, may naikwento sa inyo na estudyante ko pa nga sa Kainta, Tapos, nagtaka ko, bakit hindi pa pala baptized? Ang kinukuha ko doon, baptized na. Nung nabaptismohan, nagkaroon ng birthday yung mga barkada, tumawag pa sa akin, Brad, pwede ba akong uminom? Naintindihan ko yon. Bakit? Nung tayo ay na-convert, hindi naman inaasahan ng Diyos talaga na instantly na magbabago tayo. At yun nga nangyayari dito, hindi naman sila instantly nagbago. Meron pa rin sa kanila na buhay sa worldly at hindi pa rin nabubuhay spiritually. Okay, kaya diniscuss at diniscuss rin natin noong nakaraan. May buhay tayong spiritual, may buhay tayong sa laman. Dalawa kasi ang buhay natin. Di ba? Kaya nga sa Tagalog, sabi, ako nga mga kapatid ay hindi makapagsalita sa inyo tulad sa nasa espiritu, kundi tulad sa nasa laman. Tulad ng mga sanggol kay Kristo kasi learner pa. At yun naman ang ginawa sa atin ng ating Panginoon Kristo make learner of all the people. Make disciples. Ang ibig sabihin po ng make disciples, make learners. At natututo pa tayo. Di ba? At yung mga taga-Korinto, natututo pa. Na hindi pa sila nabubuhay sa espiritu, nananatili pa rin sila nabubuhay sa laman. So maingat si Apostol Pablo. Kaya pinakita natin ng linggo ito na natural lang yun eh. Kasi ang pagkakalika sa atin, na ayon doon sa Thessalonians chapter 5 verse 23, ito yung ating kabuuan eh. Now, may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Okay? So makikita natin yan, meron tayong tatlong composition. Meron tayong spirit eh. Meron tayong soul, meron tayong body. Diba? Let us make man in our image. Ano sabi ang ginawa ng Diyos? Kumuha ng dust. Diba? Tapos hiningan niya. Diba? So, makikita natin, ito yung composition natin. Meron tayong body. Meron tayong spirit. Meron tayong pamumuhay sa laman at meron tayong pamumuhay sa espiritu. Ayan po yan,
Nung nilikha ng Diyos ang tao, meron siyang spirit, meron siyang soul, meron siyang flesh. Yan yung dust of the ground at yan yung breath of life. Kaya nga, itong composition na ito, tinawag na ano? The living soul. The man. Okay? Yan po tayo eh. Kaya dito, dinidil ni Apostol Pablo yung, ano, yung problema ng division. Kaya nagkakaroon ng division dahil ano, nabubuhay pa rin tayo sa flesh at hindi tayo kayang hatake ng, ano, ng spirit. No? Pero yan ay dalawa. No? Tulad na pag-aaralan natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. No? Therefore, we do not lose heart even though that our outward man is perishing, yet inward man is being renewed day by day. Pinakita ko na sa inyo yung context nito, no? Napapabayaan nila yung kanilang physical kasi time yan ng persecution. Takbo na sila, takbo. Umisan, di sila nakakain. Natural, mapapabayaan nila yung kanilang physical. Pero nagpapasalamat si Apostol Pablo na kahit napapabayaan nila yung physical, ano, yung kanilang inward man, yung kanilang spirit, ano, ay patuloy na nagbabago, patuloy na lumalago every day. So hindi nila napapabayaan yung kanilang espiritu. At yun naman ang dapat na kung papipiliin tayo, ano isasakripisyo natin? Ang mahirapan sa laman o mahirapan sa espiritu? Ang mamatay sa laman o mamatay sa espiritu? Di ba? So dito makikita natin, nahihirapan yung laman, pero natutuwa si Apostol Pablo na ang kanilang espiritu ay no, patuloy na lumalago. So hindi nila napabayaan ang kanilang spiritual life, though nakakalimutan nila yung ano, yung kanilang inward o outward, no? Yung kanilang flesh. Okay? So ganito yan, yung flesh and soul, yan po yung outward man at yan po yung inward man. Yan po yung physical life at yung spiritual life. Sabi ni Apostol Pablo, hindi kong tuloy malaman kung paano ang approach ko sa inyo. Bakit? Hindi ko kayo mapangaralan tungkol sa espiritu kasi nabubuhay pa kayo sa ano? Sa laman. Nakala natin yan? So yun yung problema. So sinulusyonan niya ni Apostol Pablo sa chapter 3. Ayan. Sabi niya, at ako mga kapatid ay hindi makapagsalita sa inyo tulad sa espiritu, kundi tulad sa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Yan yung unang problema. At yung unang problema, ano? Ito yung solusyon sa unang problema, maalaman mo kung sino ka para malaman mo kung ano ang magiging ano mo, priority mo. Ang priority mo ba ay mabuhay sa laman o ang priority mo bilang alagad ng ating Panginoon Kristo ay mabuhay sa Espiritu? At kung yan ang magiging priority ng bawat isa sa atin, wala nang problema ng division. Kasi laging ang concern natin yung ating kaligtasan. Laging ang concern natin yung ating Espiritu. Natin yan? Kaya chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, pinagkukulan ng ating, hindi ko nga alam ma-discuss dito, pero I advise you to follow my YouTube channel. Ando po yan. Ano? So, hindi natin ma-discuss yung 1, 2, 3, 4 at pupunta tayo sa chapter 5. Panibagong problema. Okay? At yan naman ang kaharapin natin. At itong problema ito, usually nangyayari rin sa mga kongregasyon na dapat nating malaman para malaman natin ang solusyon. Okay? Ano yung problema yan? Ito ang problema. 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Ang sabi niyan, it is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate. A man is sleeping with his wife. Okay? So yung unang problema, there are quarrels among you. Nagkakaroon ng divisions. Ang sumunod na yung problema na ating kakaharapin dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, there is sexual immorality among. So,
i-summarize natin, ang problema ay ano? Division, at yan ay tinry na isolve ni Apostol Pablo in 4 chapters. 1, 2, 3, 4. At ngayon, nandito tayo sa chapter 5, at problema naman ay fornication, sexual immorality. Paano natin i-deal? Let's say ang Pasay merong ditong may problema sa fornication. Paano natin i-handle? Okay? Yun rin yung yung ipapayo ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Sa mga taga-Corinto, meron isa na may problema sa fornication. Ano gagawin natin? Usually, anong gagawin natin? O normally, anong ginagawa? Him out. Alisin natin yan. Hindi naman. Kasalanan niya. Alisin na natin yan. Di ba? Usually, yun ang talagang solusyon natin. Nakakasira yan ng reputasyon ng church. Nabubuhay sa fornication. Kaya, yun ang magiging solusyon natin. Tanggalin siya. Di ba? Normal lang yun. Kaya nakita niyo maraming mga churches na may natatakwil, may tinatakwil. Di ba? So, ano kaya ang solusyon ni Apostol Pablo tungkol sa bagay? Ulitin natin basahin. Ang sabi, it is actually reported that there are sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate. Sa mga pagano, wala nga yan eh. Pagdating sa inyo, meron. Ano yon? A man is sleeping with his father's wife. Oh, yung madrasta niya, sinisipingan niya. Siyempre, kailangan niya masisipingan niya. Pag wala si Papa. Pag wala si Papa. Kasi pag nandiyan si Papa, suntukan sila dyan. Nanggawa natin yan? So, merong sexual immorality within the church. Anong solusyon? Ang solusyon, ang problema natin, sa lahat ng translation, ito ang solusyon. And you are proud. Pinagmamalaki niyo pa. Pinagmamalaki niyo pa? Shouldn't you rather have gone into mourning? Di ba dapat malungkot kayo? Ano pa? Have put out of your fellowship the man who has been doing this? So yung translation natin, yung version natin, ang sabi, sipain na yung taong yan. Di ba? At normal naman yun. Sa Tagalog, ganun din. At kayo'y mga mapagpalalo, mapagyabang, at hindi kayo bagkos nanulumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumawa ng gawang ito. Kahit anong translation ng basahin niyo, ang tinutukoy ni Apostol Pablong alisin ay yung gumawa. King James Version, American Standard Version, lahat ng mga Tagalog version, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang mabuting balita, ang magandang balita, ang maayong balita, lahat ng translation tumutukoy sa yung gumawa, alisin ninyo. Pero ang problema, sino ba ang may authority? Ang translator o ang author? Kasi kung ang sa isip ni Apostol Pablo, sipain na yan, alisin na yan, at bawat isa na merong kasalanan sipain, magiging inconsistent siya. Yung 4 na chapter, hinihimok niya ang church ng Corinto na huwag magkaroon ng ng division. Huwag magkahiwa-hiwalay. Magkaisa. Pagkatapos sa chapter 5, may sisipain ka. Di ba inconsistent? Tanga natin yan?
Inconsistent. Paul, sabi mo nga, hindi kami magkahiwalay. Eh, ba't nahiwalay na itong isa? Ba't sabi mo hiwalay namin yung isa? Akala natin yan. So, kaya nga, sabi natin, ang may authority, yung author, at hindi yung translator. Kasi, nung isinulat ito ni Apostol Pablo, hindi naman ito isinulat sa English. Hindi rin ito isinulat sa Tagalog. Isinulat yan sa Greek. At kung sa Greek, tulungan niyo ako magbasa. Okay? Ayan yung Greek. Ang sabi niyan, Hena, Arte, Ex, Mesoo, ito kung minsan binabasa to, Hymen o Hymon, Ho, To o Ergon, To o To, Prasas. Ang tinutukoy na tatanggalin dyan, ito si Argon. Ita-translate natin sa English, pero sa Greek grammar. Okay? Ayan po yan. So that might be taken out the midst of you, the deed. This having done. Ano ibig sabihin? Tanggalin sa gitna ninyo ang ano? Ang gawang ginawa. Hindi yung gumawa. Anong ibig sabihin nun? Brad, may problema ka. Baka malaman niya ni Father. Si Madrasa, sinisipingan mo. Di ba, ikaw ay nakikristo na? Di ba? Bakit nung magkasala, gusto mong tanggalin? Samantalang nung nasa mundo siya, anong solusyon? Nasa mundo siya, ano siya? Makasalanan. At ang solusyon dyan, ano, dapat, ano, ang kabera ng kasalanan kamatayan, dapat patay na yun eh. Pero ano ang ginawa ng solusyon ng Diyos? Hindi siya pinatay. Ano ginawa sa kanya? Pinagbayaran ang kanyang kasalanan, inalis ang kanyang kasalanan, at idinagdag siya sa iglesia. Ngayon nasa iglesia na at nagagawa ng kasalanan, anong gagawin? Patayin mo siya? Nakahan natin yun. Nagkakaintindihan tayo? Ngayon, kung pag inalis mo yung fornicator sa loob ng church, pag inalis mo yan, alis ka na dito. Saan siya sa palagay niyo makakapunta? Meron tayong kasabihan. The bird with the same feather flock together. Sino sasamahan niya? Mga fornicators din. Sino ngayon ang makapag-aakay sa kanya pabalik? Ano yung sasabihin ng fornicators? Tama lang ginagawa mo. Buti nga, imulis ka na ron. Sayang yung tao na pinagbuhusan ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ibinigay niya ang kanyang buhay para maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, sisipain mo. Nagkaintindihan tayo ron? Ang ganda na nga ng ginawa niya solusyon eh, di ba? May kasalanan siya, hindi siya pinatay. Ang ginawa, inalis ang kasalanan niya para maidagdag siya sa iglesia. Bakit siya dinadagdag sa iglesia? Sabi kasi, and the Lord added to the church daily, such as should be saved. Kailangan siya maligtas. Kung sisipain natin siya, hindi na siya maliligtas. Ang mga adik, pusher, alisin mo sa iglesia, nang hindi mo nilinis, ano mangyayari sa kanya? Makakasama niya mga adik, mga ano pa rin. Mga lasenggo, sipain mo nang hindi mo nilinis, ano mangyayari sa kanya? Hindi na siya makakabalik. Wala na siya pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sayang ang effort ng ating Panginoon sa Kristo para mailigtas ang bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin, yung kaluluwa natin ay napakahalaga sa ating Panginoon Diyos. Ano ba ang sabi? Doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, ito ang ibig ng Diyos na ano, ang lahat ng tao ay maligtas
at makaalam ng katotohanan. Naintindihan niyo po ba? Automatic no? Brad, alisin na natin yan. Hindi po yun. Hindi po yun ang sinasuggest ni Apostol Pablo. Kundi ang sinasabi niya tulungan natin itong taong ito na maalis yung gawa na kanyang ginagawa. Nagkaintindihan tayo. Magtulungan tayo. Lahat naman tayo nagkakasala Biro mo lahat tayo nagkakasala. Bawat magkakasala, sisipain natin. Ano mangyayari sa church? Nag-intindihan tayo? O, taas ang kamay na hindi nagkakasala. O, nagkakamali man lang sa buhay. Nagkataon lang, medyo heavy ang ginawa niya. Pero meron, maliit o malaking kasalanan, pareho lang yan. Nagkaintindihan tayo. O yung mga hindi natin alam, kapag nanakaw din tayo. O saya-saya natin, yung time card natin. Kaya ano mga yung time card ko, medyo malilate ako. Di ba pag nanakaw yun? Buti na ngayon, hindi na time card. Kasi mismo sarili mo ng hindi mo pwede pahiram kasi to. At saka yung mukha mo, hindi mo pwede pahiram. Di ba? Nagkaintindihan na, kasi panahon ko time card tayo. So nakikita, minsan yung napasobra yung supply ng ano tawag doon, ng ballpen. Hindi natin naalaman, nakakapag-uwi tayo. Pag nanakaw yun. Naintindihan niyo po ba? Tapos ang bilis-bilis natin humatol sa iba. Tama natin? So, ang concern ni Apostol Pablo at yun rin ang concern ng Diyos ay mawala ang kasalanan. Sayang andyan na siya sa church Wala namang magtuturo sa kanya pag sinipa mo sa church. Ang sabi natin, madalas binabasa rin ito ng mga nila Soriano, di ba? Ang iglesia ng Diyos na isang ang haligi at suhay ng ng katotohanan. Naandito ang katotohanan, tapos aalisin mo siya sa katotohanan. Ano pang buhay? Ano pang aasahan niya? Wala. Tayo. Sabi nga, mayroong American na nagsulat ng article na the church is the hospital for the sinner. Di ba? Kaya nga nandito tayo Mga sinner tayo, dinala tayo dito para dito tayo linisin. Tapos itong taong to, imbes na linisin natin, sinipa natin. Ang problema kasi, yung translator, lahat ng translator yun so mahirap. Kaya nga ang best remedy diyan mas authority si author kesa kay translator. Dahil si author walang binabanggit na tao, kundi ang binabanggit niya yung gawang ginawa. At yun ang aalisin. Tuloy natin. For my part, even though I am not physically present, I am with you in spirit as one who is present with you in this way. I have already passed judgment in the name of our Lord Jesus Christ. Ito, the one, meron ng one who has been doing this. Nakonsent pa rin siya doon. Okay, sabi diyan, so when you are assembled, church, I am with you in spirit, and the power of our Lord Jesus is present. Hand this, Brad, ayan, nakalagay hand this man over to Satan. Brad, paano yan? Ibig sabihin, sipain na. Hindi po. When somebody is hand over to Satan, itetest yan. Remember ang ating Panginoon sa Kristo, nung mabautismuhan, dinala siya ng Espiritu kay Satan. Para saan? Para mabigyan ng test. Anong unang test sa kanya? 40 days, 40 nights, walang kain. Starving to death. Di ba? Biro mo 40 days, 40 nights, wala kakain. Ano mangyayari sa katawan mo? Manghihina.
mawawala ang inyong immune system, magkakasakit, mamamatay. Buti na nga lang, hindi namatay si ating Panginoon sa Kristo. Di ba? At doon, maintindihan mo kung ano ang priority mo. Kaya nga, ang tinukso ni ano? Tinukso ni Satanas, ang ating Panginoon sa Kristo, uy, 40 days, 40 nights, wala kang kain. Hihina ka na. May sakit ka na. Gamutin mo na yung karamdaman mo. Kumain ka na. Gawin mong tinapay. Yung bato. Ano sabi niya? Baka nakalimutan mo. Dalawa ang buhay ng tao. Di ba? Mas mahalaga sa akin ang espiritu. Oo, nahihirapan ako. Di ba? Pero mahalaga pa rin sa akin ang espiritu. Nabubuhay ang tao sa hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao. So, na-realize ng ating Panginoong Jesus na hindi lamang sa nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa ano? Sa bawat salita na nagmumula sa salita. Ibig sabihin, dalawang buhay ng tao, dapat niyang buhayin. Pero kung nalalagay sa ano, kung kinakailangan pumili, anong pipiliin mo? Ang buhay espiritu. At kung siya ay i-hand over to Satan, gagawan siya ng ano, ng pagsubok. Lagyan siya ng AIDS. Lagyan siya ng ano, lagyan siya ng HIV. O, pag-aangin na natin para magumaling naman. Gonorrhea. Okay? O, tulo. Di ba? Hindi ba niya marirealize? Di ba? Na ano, na magbago para mabuhay ang kanyang espiritu. O ano ngayon, mamamatay ko sa AIDS, pero kailangan ano, mabuhay ko ang aking espiritu para magkaroon ng pagbuhay na walang. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, hindi para sipain, kundi para bigyan ng testing. At tayo man, binibigyan tayo ng testing. Diba? Kumisaan, ang liit-liit lang na testing, nasusubukan tayo eh. O madalas ko ina-example ito, bihis na bihis ka. Papunta ka na sa church. Dumating si Kumari. Tapos sabi ni Kumari, saan ka pupunta sa church? Ay, naku, mahuhuli ka. Pag nahuli ka, wala ka na. Namimigay ng ano, isang sakong bigas, Mayor. Simpleng pagtukso yan. Di ba? Simpleng pagsubok. Pero nasusubukan tayo. Nakuha natin yan. Nasusubukan tayo. Yun ang ibig sabihin do. Dalhin sa pagsubok. Para kung sakali mang ano, magkaroon ng ano, ng problema sa laman, ay ano, masave ang kanyang espiritu. Nakala natin yan? No, magkasakit man siya, sira ang laman, mamatay man siya, pero ang mahalaga, ano, mabuhay yung kanyang espiritu. And hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. So, concern pa rin real, ba? Eh kung sinipa niya na yon, wala yung concern niya po sa Pablo sa kanya spirit. Kung itinakwil na natin yan, wala nang pag-asa yung spirit. Naintindihan niyo po ba? Di ba alam, masira ka na sa laman, huwag ka lang masira sa spirit. Di ba aling mamatay ka? Di ba mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo noon, pinakakain sa leon, basta ang spirit ko, ano, handa, punta sa, ano, sa heaven. Nagkaintindihan tayo, okay lang, magutom ako, okay lang, magkasakit ako. At kung minsan nagagawa natin yun. Di ba? Kung minsan nagagawa natin na kung minsan nagpumapalya tayo sa pagkain para lang may magawa tayo para sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Andiyan na yung boss, andiyan na yung boss. Teka muna, hindi pa tayo kumakain. Andiyan na yung boss, papunta na tayo sa service. O, di ba? O, sige, hindi na tayo kakain. Sakay na tayo sa boss. Nagkaintindihan tayo ron? O, nagkakaroon tayo ng fasting. Yung fasting, ano? Nagkakaroon tayo ng problema sa flesh kasi gugutumin tayo, magkaka-ulcer tayo. Pero ang mahalaga sa atin yung, ano, yung espiritu. At yun yung concern ni Apostol Pablo sa taong ito. Hindi siya sipain, kundi ang mahalaga sa kanya, kay Apostol Pablo, maalis yung kasalanan niya sapagkat ano, nais ni Apostol Pablo, ma-save yung kanyang
Espiritu. Okay? So sabi niyan, your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Na totoo naman yun. Yung isang yeast lang ilagay mo, talagang lolobo na yan, yung tinapay. Oo. Ang tinutukoy niya dyan yung kasalanan. Kung di mo alis yung kasalanan, lolobo yan. Kaya nga, ang ating pong ginagawa, ito symbolic yan eh, na yung katawan ng ating Panginoon sa Kristo, unleavened. So may simbolo na katawang walang kasalanan. Okay? So yan yun. Sabi diyan, get rid of the old yeast that you may be a new unleavened. But as you really are, for Christ, our Passover lamb has been sanctified. Sacrifice ba? Talagay? Okay. Therefore, let us keep the festival not with the old bread, leavened with, di ba yung kasalanan, malice, and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So, anong inaalis? Yung bread? Nakita, inaalis ba yung bread? Hindi. Ang inaalis, yung malice and wickedness. Ano ipapalit? Sincerity and truth. Nakita nyo? So, hindi inalis yung bread. Inalis lang yung leaven. Nakita natin yun? Ganun rin sa tao nagkasala. Hindi yung tao alisin natin. Alisin natin yung kanyang pagkakasala. Nagkakaintindihan tayo, magtulungan natin siya na maalis yung kanyang kasalanan para manatili siya sa church upang sa ganon maligtas ang kanyang espiritu. Okay? I wrote to you in my letter not to nakalagay na naman, associate with the sexual immoral people. Ibig sabihin po yan, hindi na natin siya i-consider sa church, hindi pa fellowship. Hindi ka lang siya sasama sa kanya. Yung ginagawa niya, hindi mo samahan. Ikaw na lang, Brad. Inaalis nga kita dyan, tapos ako aayain mo pa. Ngayon, pinaliwanag niya ni Apostol Pablo, sabi niya, not at all, meaning the people of this world who are immoral, greedy, and swindler, and idolaters. In this case, you would have to leave the world. Di ba? Di ba kung kagaya sa mundo, na ang nakahalubilo natin, magnanakaw, mga lasenggo, mga sapungero, andun pa rin tayo sa community na yun eh. Andito pa rin tayo sa earth. Nabubuhay tayong kasama nila. Di ba? Yung mga nagse-celebrate ng Christmas, ng December 20, kasama pa rin natin sila. Kung kinakailangan yung associate, ang ibig sabihin niyan ay umalis tayo, mahiwalay tayo sa kanila, hindi yun ang sinasabi. Nakaya natin yun? Yung disassociation dito, yung not to associate, ibig sabihin, huwag kang makisama sa kanya. Mali na nga yung ginagawa niya. Kaya, di ba? Kasamahan mo pa. Imbis na, ibig sabihin niya, konsintihin. Hindi mo siya kukonsintihin. Andiyan siya, nagkakasala siya. Bigyan mo ng time na makapagbago. Pero habang hindi nagbabago, huwag mo naman konsintihin at samahan mo siya. Tulungan mo, makaahon siya doon sa problema kinaharap niya. Kasi kung ang association na ito ay kagaya ng association natin dito sa mundo na alis tayo. At hindi yun ang sinasuggest ni Apostol Pablo. Nakaya natin yan? Hindi yun ang sinasuggest ni Apostol Pablo. Nasa kasama pa rin dati itong immoral na ito sa kapitbahay At anong kagandahan na kasama natin yung mga kapitbahay natin immoral? May pagkakataon tayo papangaralan sila. Di ba? Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi naman naghahanap ng doktor yung magaling na Di ba? Ano hinahanap? Yung may mga sakit. At pagkakataon mo, nandiyan ka dito sa mundong ito, nakasama mo yung mga may sakit, meron ka pagkakataon na mapagaling siya. Kaya yung association dito, hindi fellowship, kundi yung pakikisama mo sa kanya. Huwag kang makisama sa kanya. Okay? Pero yung pagiging sa loob ng iglesia ng ating Panginoon Kristo ay
hindi mo dapat siyang alisin. Kasi wala na siyang pag-asa pang magbago kung aalisin natin siya. Nagkakaintindihan tayo? Okay, verse 11. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be brothers or sisters but is sexual immoral. Nakita niyo, dami to. Or greedy, or idolater, or slander, or drunkard, or swindler. Not even eat with such people. Paano yan? Kung ang member ng church mo ay lahat ito, pag sinabing not to associate itakwil, wala na matitira sa church. At sayang yung apat na chapter na pinag-ukulan ni Apostol Pablo ng tungkol sa ano, there should not, ano? No division. There should be no division among you. Nag-intindihan tayo ron? Masisira yung argumento niya ron. So, ang ibig sabihin ng not to associate ay ano, ay itakwil natin sila. Okay? Totoo naman to eh. Kunyari, ayan, mag-asawa. Yan sa mag-asawa. Totoo lang naman na kung minsan hindi ka sumasabay ng pagkain sa asawa mo. Lalo na si Mrs. Bakit? Nagtatampo kayo, mister eh. Diba? Kunyari, may nagano'ng aminado kami. Lahat kami lagi na lang kami may kasalanan. Okay. May kasalanan si mister. Hinihiwalay ka agad ba ni Mrs.? Hindi, di ba? Ginibigyan ng second chance. Di ba? Pero hindi sasabay si Mrs. pagkain. Tatampo yan. Magkukulong yan sa bahay. Sa kwarto. Natural, di ba? Ganun rin ang gagawin natin doon sa mga nagkakasala. Kasi hindi natin kukusin yung pagkakasala niya eh. Ayoko sumabay sa'yo. Ayaw pa rin magbago. Di ba? Binili ka na ng sarili ng dugo ni Kristo. Magbago ka na. May pag-asa ka na sa buhay na walang hanggan. Alisin mo na yung kasalanan mo. Yan ang dapat, di ba? Kung hindi, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makikipagsabay sa pagkain. Kahit na ayain mo ako sa Jollibee. Di ba? Kasi ayaw magbago eh. Di ba? Miski sa mga kaibigan natin, ginagawa natin yon. Diba? Ayaw magbago eh. Bahala ka. Ikaw na kumain sa Jollibee. Ako sa McDonald's. Nagkaintindihan tayo rito? So, hindi yung not to associate, ibig sabihin niya na itakwil natin. Hindi lang tayo makikisama sa kanya. Kasi kapag yung tao, alam niya na hindi siya sinasama sa anong yun, may ilang na siya eh. Lahat na lang kapatid ko, ayaw kong batiin. Ba? Lahat na lang sa church, hindi ako binabati. Ano ba gagawin ko? Diba? Magbago na ako para babatiin ko na sila. Babatiin na nila ako. Nagkaintindihan, ito ay way of disciplining yung tao. Didisiplina natin yung naggumagawa ng kasalanan para sa ganun, maalis sa kanya. Hindi siya ang maalis, kundi ang kasalanang nananatili sa kanya. Kasi kung lahat ng ito ay paaalisin mo, wala na matitira sa church. Di ba? O hindi lang sexual immoral eh. Meron pang greedy. Greedy ka, takwil ka sa church. Idolater ka, takwil ka sa church. Sabi mo, idolater oh. Member ng church ng Corinto, sumasamba pa rin sa Diyos. Nakita niyo kung gaano kadaming problema na yung Apostol Pablo dito sa Corinto ito. Slanderer. Yan, ang mga marites. Sabi natin, walang marites. Pag may marites, tanggalin na natin. Takwil na natin. Mga lasanggero. Swindler. Yan yung mga namumutang din ko tayo. Nakakuha niyo po ba? At yan ay member ng church. Di ba sabi ni Pablo, ganyan ang iba sa inyo. Sa chapter 6 po yun. At chapter 5 lang po tayo. Okay, so sabi diyan sa 12, what business it is of mine to judge those outside the church. So, paano na natin makakatulong pa yung nasa labas na yun? Diba? Paano pa natin makakalimutan? Are you not to judge those inside? At kung merong mga hatol sa labas, ang Diyos yun. Ayan. God will judge those outside. At ito na naman ang problema. Susunod na
praise. Expel the wicked person. Oh, ang haba-haba ng explanation pagkatapos doon rin para mapupunta. Tanggalin yung taong yan. Hindi po. Kasi sa Greek, wala po yung person na naman. Yung translator kasi magulo eh. Nakita niyo sa context, malinaw naman ang context. Pero pagdating doon sa sa verse, yung translator nagbabago. Kasi po, tutulungan niyo ulit ako magbasa. Yan po yan eh. Exarate ton pron prone proneron es eto ulit, hymen o hymon auton. Wala po diyang binabanggit na tao. Ang aalisin pa rin diyan ay yung kanyang ginawa. Expel the evil out from yourselves. Hindi evil person, kundi yung kanyang yung kanyang kasamaan. Nagkaintindihan tayo doon? So kung meron man tayong, kunyari ako nagkasala, hindi naman ako sipain. Tulungan niyo kung mawala ang kasalanan ko para sama-sama pa rin tayo sa buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Magtulungan tayo, hindi wag tayo maghatulan sa isa't isa, kundi magtulungan tayo sa mga bagay na mga nagiging kasalanan ng bawat isa sa atin. Tulungan natin tayong lahat. Ayan, bawat isa sa atin ay magbago. Kung ako isa magnanakaw, tulungan mo ako na ako'y hindi na magnakaw. Meron naman sa Ephesians chapter 4, di ba? Kung ako isang mamamatay tao, tulungan mo ko na mawala yung bagay nito. Huwag yung sipain mo ko sa church. Naintindihan po natin yun. Kasi kapag meron tayong taong sinipa sa church, wala nang pag-asa yon. Kasi ang makakasama niya sa outside the church, hindi naman siya tutulungan na makabalik sa church o makabalik sa pag-asa sa buhay na wala. Ang dami mga denomination, ipokrito sila. Mga denomination nagtatakwil, 2 linggo pa lang, nililigawan ng pabalik. Hindi ganon. Sa loob ng church, habang nandiyan siya sa church, ang nagkakagawa siya ng kasalanan, tulungan natin siyang magbago sa kanyang pamumuhay. So maraming salamat po sa inyo. Thank you. So, abangan na lang po yung susunod na paano. At sana po, katulong kayo sa akin, panoorin naman po natin yung ating video. There is no divisions among you, chapter 1. Chapter 2, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. And chapter 3 po ng 1 Corinthians ay be perfectly united in mind and thought. Chapter 4, be imitators of me as I also am with Christ. Chapter 5, expel the evil out from among you. Diniscuss natin ngayon. At yung chapter 6, your bodies are temples of the Holy Spirit. Pagbalik ko, yan po ang di-discuss natin. Maraming salamat po. Thank you.